Sup yo mga pageant fans and sa ating mga lovely listeners, welcome again to the Pageant Passion Podcast, crowning conversation. This is your ultimate podcast for all things pageantry. Alright, my name again is Carl Loyola, your kaut-utang dila, kakwentuhan through this glamorous world of this industry. And today, we have an exciting episode lined up for you. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And before we start our episode, may mga shoutout lang tayo. Ayan, si Abang Likod Mendoza, 5289, shoutout sa'yo. Ayan, tiga Balagtas, Bulacan din siya. Ayan, proud na proud nga siya dahil dun sa isa nating content na Central Luzon Domination, syempre tapo ng Bulacan. Kaya proud na proud si Sir. Shoutout sa'yo. At syempre, kay Jeff Torres, ayan, pa-shoutout kuya, ayan, shoutout ka din siya. So yun na nga, for today's episode, sasagutin natin itong tanong ng ating kaibigan mula kay Renz Chapero 2023. Sabi niya, "Hi Kuya Carl, pwede ka po ba gawa ng content about all pageants and saan silang franchise or company under? Minsan daw kasi nakakalito na, kasi dati yung Supra nasa The Miss Philippines, ngayon nasa Miss Universe. Saan ba sila talaga galing or saan ba talaga sila mapapanalunan?" Ayan, male and female pageants daw kasi yung iba nga daw nalilito kung saan daw sila sasali. So sige, request granted, gagawin natin yan for you. Alright, let's do this. Bonus na rin yung history. So let's start with the Big Four female pageants. So the first ever delegate na sined ng Pilipinas sa Miss Universe pageant ay nung 1952. Galing siya sa The Miss Philippines pageant. So matagal na yon, no? And na-acquire ng Binibining Pilipinas ang franchise ng Miss Universe nung 1964. Yun yung first na na-establish or nag-initiate ang Binibining Pilipinas under Madam Stella Marquez Araneta or the Araneta Group. And then, ang first ever title na pinamigay nga nila ay ang Binibining Pilipinas Universe. So, in 1964, the first ever Binibining Pilipinas Universe crowned was Mirna Panlilio from Pampanga. And sino nga rin mag-aakala na ngayong 2024, ang nakakuha ng top crown ay isa ding Mirna, who is Mirna Esguera from Abra, na meron nga rin Kapampangan descent. So tumagal ang Miss Universe Philippines franchise under the Binibining Pilipinas wing from 1964 to 2019. The last delegate na pinadala ng Binibining Pilipinas sa Miss Universe pageant ay si Gazini Ganados from Cebu. And in 2020, nalipat nga ang franchise under Mercator or ang kilala nga ngayon bilang Empire.ph with the creative director Jonas Gaffud na dating ang president or lead ng Aces and Queens, and then national director hanggang ngayon ay ang 2011 Binibining Pilipinas Universe si Shamsi Supsup, and then executive vice president si Voltaire Tayag. And then the first ever Miss Universe Philippines under Empire PH wing is Rabia Mateo, and currently in 2024 we have Chelsea Manalo. So alam naman nating lahat ngayon na sa lahat ng mga kababaihan na nais kang sumali sa Miss Universe Philippines, dadaan muna kayo sa selection franchise mula sa inyong local government unit dahil lahat ay may mga sariling franchise na nga. So kailangan nyo muna sumabak or i-appoint kayo ng franchise holder ng LGU nyo bago kayo makarating sa Miss Universe Philippines pageant. So, saan sasali? Again, sa LGU or sa may hawak ng Miss Universe Philippines franchise. And now, balik ulit tayo sa Binibining Pilipinas dahil nasa kanila naman ang Miss International pageant. Sa lahat nga ng mga kababaihan na nais sumabak sa Miss International pageant, kailangan nyo munang dumaan sa Binibining Pilipinas. And since 1969, hawak na ng Binibining Pilipinas ang franchise ng Miss International pageant. So hanggang ngayon, top crown nila to at si Mirna Esguera nga ang may hawak nito. But ang pinakaunang sinend ng Binibining Pilipinas na delegate ay noong 1969 nga, who is Margaret Montinola. And then sinundan siya noong 1970 ni Aurora P1, who eventually won the Miss International title. Siya ang pangalawang nanalo ng Miss International title for the Philippines, pero siya ang kauna-unahang Miss International title holder under the Binibining Pilipinas wing. So punta naman tayo sa Miss World Philippines franchise dahil nga noong 1992,
Yun yung simula na na-acquire ng Binibining Pilipinas ang franchise ng Miss World pageant. At tinawag nga itong Binibining Pilipinas World. Kauna-unahang nakakuha nito ay si Marilyn Espino. Unfortunately, hindi nakapunta or nakasabak sa international pageant si Marilyn Espino sa South Africa kasi nga nagkaroon siya ng chickenpox, sabi nung araw. At ang pinadala dito ay ang noong nakakuha ng corona na Maha International si Marina Benipayo at siya nga ang sumabak sa Miss World pageant noong 1992. And noong 1993, tuloy-tuloy na yon dahil si Rufa Gutierrez ang nakakuha ng Miss World Philippines title noong 1993. And then the last Miss Philippines World na kinoronahan under the Binibining Pilipinas wing was Janina Gatbonton na taga Bulacan nga din. At nakuha niya nga ang titulo ng world title noong year na yon at pinadala nga siya sa Miss World pageant. And then 2011, lumipat na ang franchise kay Cory Quirino. Una-unahan ngang winner under Cory Quirino wing ay si Gwendolyn Ruey. Yan, naalala ko pa si Gwendolyn Ruey, favorite ko siya ng 2010 Binibining Pilipinas. Sumabak rin siya doon pero hindi nga siya nakakuha ng title and lumipat siya sa bagong franchise at doon niya nga nakuha yung world title. At sino nga mag-aakala na pagsabak nga ni Gwendolyn Ruey noong 2011, naging first runner-up siya. At ayun yung pinakamataas na placement ng Pilipinas after ng mga early 2000. Kasi nung natapos yung 2006 or 2007, hindi na tayo nagpa-place doon. But not until Gwendolyn Ruey under kay Cory Quirino, nag-runner-up ulit ang placement. At yun na, yung pinakamataas nga na placement ng Pinas after Evangeline Pascual. Yeah. Evangeline Pascual ba o Rufa? But yeah. And sinasabi ngang maganda ang pakikitungo or magandang resulta ng mga pinadadala sa Miss World Philippines noon under kay Cory Quirino. Kasi nga, si Gwendolyn Ruey nag-first runner-up. Then yung sumunod sa kanya noong 2012, si Queen Rich Reman nag-place din. And then 2013, under Cory Quirino wing, nakuha natin ang kauna-unahang crown ng Miss World, who is Megan Yang. So, grabe rin talaga yung directorship ni Miss Cory, no? Tapos 2014, Valerie Wayman nag-semis din. 2015, Hilary Parungaw, nag-semis na ng 2016. Katrio nag-reign na umabot nga hanggang top 6, no? Ayun. So, talagang maganda ang naging ang reign ni Miss Cory under Miss World franchise. And then 2017, nakuha na nga siya ni Sir ALV under the ALV Circle of Pageants. And then, kasabay noon, noong 2017, nilaunch din ng Eco International at Reina Hispano-Americana, pati yung multinational. And then in 2017, kauna-unahang Miss World Philippines under ALV franchise ay si Laura Liman. And then, yung mga kasabayan niya na kinoronahan nun, lahat wagi sa mga national pageant nila. Yung Eco International, tayo nanalo doon 2017, Reina Hispano-Americana, tayo nanalo doon with Marquez, and then multinational, tayo rin yung nanalo doon. So, lahat sila wagi noong 2017. Kaya napakagandang buenas nun kay Sir ALB during that year. And then hanggang ngayon, ang world na kay Sir ALB pa rin. Reina Hispano-Americana, nasa kanila pa rin, ALB Circle of Pageants. Pero ang Eco International nga ngayon ay nasa The Miss Philippines na under Empire PH. Yun. Empire PH siya din yung may hawak ng Miss Universe Philippines. So, yeah. Medyo nalilito na ba kayo? Yan, pupunta na tayo ngayon sa Empire PH dahil nga nasa kanila ang The Miss Philippines. So, yung The Miss Philippines naman ngayon, hawak niya ang supranational, highest crown nila yan. And then, Eco International, Aura International, Asia Pacific International, Cosmo, hawak din nila yan. Eco Teens, ayan, nasa kanila rin. At ang Charm Philippines. Marami silang hawak. So, sa lahat ng mga babaeng gustong sumabak dito, kailangan nyo munang dumaan sa The Miss Philippines. Pero kasi ngayon ang The Miss Philippines, hindi na nagsasagawa ata ng pageant. Or hindi na talaga nagsasagawa ng pageant para kasing kinukuha na nila yung mga winners dito sa Miss Universe Philippines. Kasi nung nakaraang edisyon nga ng Miss Universe Philippines, doon nila kinuha lahat ng mga representative sa mga nabanggit nating pageant. And for 2025, sinasabing ganun din ata ang mangyayari. Although,
yung mga local franchise holder ng Miss Universe Philippines, sometimes nagkokorona sila sa mga LGU nila ng Miss Universe Philippines at isang The Miss Philippines. Para na sa ganun, pag nag-pageant ka ng The Miss Philippines, meron silang isang delegate. So, ganun ang system doon. But yeah, itong mga nasabi nating franchise, baka sakali nga ulit na kukunin sa The Miss Universe Philippines pageant. But yeah, let's see on 2025. Pero bago nga napunta sa The Miss Philippines ang supranational, galing muna ito kay Madam Araneta. So, nag-start ang supranational pageant noong 2009. At sa pagkakaalam ko, walang Philippine delegate na sumabak dito dahil first time na nagpadala ng Philippine delegate ang Pinas sa Supra ay noong 2011. Yes, 2011 kung hindi ako nagkakamali. Si Remotilia, na galing siyang Binibining Pilipinas. Pero yung appointment niya is outside Binibining Pilipinas. Then 2012, dun yung start na na-acquire ng Binibining Pilipinas ang Supra title at ang pinadala dito ay si Elaine K. Moll. Yun yung eventual first runner-up ng 2012 edition ng Binibining Pilipinas and acquired na nga ni Madam yung pageant. And then, pinadala niya yung first runner-up, which is si Elaine K. Moll. And then, 2013, yun yung start na nag-select na ang Binibining Pilipinas ng ipapadala sa Miss Supra pageant. And eventually, nanalo nga dito si Mutya, the Tool, and then siya rin ang nakakuha ng kauna-unahang Supra Crown for the Philippines noong 2013. Galing, no? And then for the Grand International naman, ang Grand International title ay nasa ALB Circle of Pageants simula 2023 hanggang ngayon, 2024. Current winner, CJ Opiaza, pero nag-start ang Miss Grand sa stand-alone pageant nila noong 2014 under John de la Vega, kung hindi ako nagkakamali. Nagka-separate pageant pa nga sila noong 2014 at ang pinadala nga din si Kimberly Carson. Yeah. 2013 naman, nag-start ang Miss Grand International and kumuha sila ng ipadadala dito sa Binibining Pilipinas. And nagkaroon na rin ako ng content dito sa kabilang app na supposedly it was Pia Wurtzbach. Ayon kay Ali Forbes, it was Pia Wurtzbach ang ipadadala dito. And then, parang umayaw ata si Pia. Kaya, ended up, si Ali Forbes, yung second runner-up for the 2012, ang pinadala ni Madam. 2014, ibinigay ang franchise kay Sir John de la Vega na ngayon, nag-conduct na sila ng pageant. And then, 2015, na-acquire na to ng Binibining Pilipinas. And in 2015, so kailangan nagpadala ng girl, binigay nila kay Parul siya, yung title. Parul siya, supposedly siya yung lalaban sa tourism title pero wala naman kasing pageant noong time na yon. So binigay na lang sa kanya yung Miss Grand representation. So siya yung pumunta ng Thailand, nag-runner up siya. Then 2016, farewell walk ulit si Parul siya. Siya ang kaisa-isang binibini na nag-farewell walk ng 2 beses. So farewell walk ulit siya. Kasi nga nirelinquish na nga niya yung grand title kay Nicole Cordoves naman. So 2022, the last Binibining Pilipinas Grand International ay si Roberta Tamondong. And then 2023, yan, nakapag-relinquish naman ng title si Roberta sa ALB Circle of Pageant. So, yeah. And then sa Miss Earth naman tayo. Miss Earth, nasa Carousel Production na yan simula noong 2001. Ang kauna-unahang winner dyan ay si Caroline Aguilar, na kinoronahan din Binibining Pilipinas World noong 2005. And then hanggang ngayon, 2004, nasa kanila pa rin ang kahuli-hulihang or ang recent or current Miss Earth ay si Ira Alfeche. Yeah. So, ayan, tapos na tayo sa mga female pageants. Ngayon, punta na tayo sa male pageants. Umpisahan na nga natin yan sa Mr. World Philippines. Ang current franchise ngayon ng Mr. World Philippines ay nasa ALB Circle of Pageants din. Pero bago siya nakuha ng ALB Circle of Pageants, sa pagkakaalam ko, wala siyang franchise holder. Parang nasa mga agency lang ata. And then, appoint lang sila. Bago siya na-acquire ni Sir ALB noong 2022. Ano yun? Mga dekalibre rin ang pinadadala natin dyan. Yeah. Manhunt International naman, nakuha nilang franchise ng Empire noong 2022. So, yan. Sa Empire kasasali under the Misters Pilipinas or Misters of Pilipinas Worldwide. Mr. Pilipinas Worldwide. So, yeah. Doon ka sasali. Same with Supranational. Doon ka rin sasali sa Mr. Pilipinas Worldwide. Nakuha nila yung franchise.
2023. Kasi noong 2022 na sa ALV Circle of Pageant pa yan. Pero sa pagkakatanda ko, ang supranational, nag-originate siya sa Misters of Filipinas. Doon siya pinagkatiwala ni Madam, ang pagkakatanda ko, sa Misters of Filipinas. Yun, leading us to our next pageant, Misters of Filipinas, dahil nasa kanila ang franchise ng Man of the World. So, doon ka sasali, top crown nilang Man of the World. And then, Mr. Global, yan, isa rin sa Big Six male pageant. Doon ka naman din sasali sa Misters of Filipinas Worldwide. Then, Mr. International, dahil nga dalawa Mr. International ngayon, hindi natin alam kung sino ba talaga yung legit. So, may separate franchise sa Mr. International Philippines. Yan, under to kala attorney. And then, yung isang franchise sa Mr. International, which is nilalagyan nila ng ambassador sa dulo, nasa Mr. Pilipinas Worldwide. So, nalilito ako sa Mr. of Pilipinas at Mr. Pilipinas Worldwide. So, again, recap tayo. Summary. Sa male pageants, meron tayong top 6 or big 6. So, Manhunt International, isa doon. Supranational, isa doon. At Global, isa doon. So, lahat yan nasa Mr. Pilipinas Worldwide under Empire PH. So, yung Man of the World naman, isa doon. Nasa Misters of Filipinas. And then, yung Mr. World ay nasa ALB Circle of Pageants. Pero minsan sa Sir ALB kasi hindi nagkakandak ng pageant. Nagka-casting lang sila. Screening casting. Pero minsan, mali naman natin, magkandak sila ng pageant. So, dun kayo pupunta sa Mr. World Philippines under ALB. So, ang Mr. World, once in a blue moon lang yan every 2 years. Minsan 3 years sila nangyayari. Hindi yan every year. So, yeah. And then yung last natin, Mr. International. Pupunta kayo sa Mr. International Philippines under kay attorney. Or pag sumali naman kayo sa Mr. Pilipinas Worldwide, pwede naman kayong makoronahan or mabigyan ng title as Mr. International Ambassador. So, yeah. Doon kayo magko-compete sa Thailand under Thailand organization. So, sa female pageants, recap naman ulit tayo. So, again, Miss Universe Philippines under Empire. Miss Universe Philippines pageant yon. Miss International, Binibining Pilipinas. Miss Earth under Carousel, Miss Earth kayo pupunta. Miss World under ALB Circle of Pageants, Miss World kayo pupunta. Then yung mga second tier crown natin, Miss Grand, ALB Circle of Pageant din. Meron tayong standalone Miss Grand Philippines. And then supranational, nasa the Miss Philippines. Pero yun kailangan nyo sumabak sa Miss Universe Philippines para ma-assign as Miss Supranational Philippines. Yun, same with other title, Aura International, Cosmo, Asia Pacific, Eco International, and so on and so forth, nasa The Miss Philippines. So, ang daming pageant, no? Nakakalito na. So, meron pa rin na Hispano-Americana. Ayun, nasa standalone Miss World Philippines siya binibigay. So, yun lang naman. Yun lang naman, actually. Medyo nalito ba kayo? Medyo nalito rin ako sa mga sinabi ko, no? Masyado maraming information. But yeah, magkaiba man ang mga organization na to, nagpalipat-lipat man, pero still, yung mga kalibre pa rin naman ng mga delegates sa pinadadala natin ay talaga namang laban na laban. Kasi, simula nung mga new era na yung nag-start na yung new era, no? Talaga namang nakuha na natin ang hinahanap ng bawat pageant na ito. Kahit man nagpalipat-lipat man ng organization, still, alam nila kung ano ba yung tamang timpla, tamang rekado para sa mga pageant na pupuntahan ng mga delegates. And tayo pa rin talaga yung nag-emerge victorious, kumbaga. Ayan, sa mga pageant na pinupuntahan ng mga delegates na ito. So, again, sa mga kontesera natin, sa mga may planong sumali sa pageants, mapalalaki o mapababae, ayan, alam nyo na kung saan kayo pupunta sa mga susunod na pageants nyo. Ayan, medyo mahirap mag-pageant ngayon, magastos, pero sulit naman ang pagod, ang hirap, ang gastos kapag natisod nyo ang isa sa mga koronang pinamimigay ng mga organization na to. So, what are your thoughts mga pageant fanays? I wanna hear your thoughts, so comment dito.
Again, before we wrap up, we will answer some of your burning questions in our Q&A segment. So if you have questions that you'd like me to answer in our future episodes, be sure to send them through our social media dyan sa baba. At kung gusto nyo, shoutout ko rin kayo. Yan, type nyo lang dyan para ma-shoutout natin kayo sa susunod na episode. Again, thank you so much for tuning in today's episode of the Passion Podcast, Crowning Conversation. If you enjoyed this episode, please subscribe and like and review our podcast. And don't forget to follow me sa lahat ng mga social media pages para updated kayo sa mga susunod na ganaps and happenings. Again, this is Carl Loyola. Until next time, stay fabulous mga Passion Fanays. Keep shining and paalam. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola.